Marami na namang turista dito sa amin. Pero mas lalong dadami mamayang gabi kung kailan makikita nila ang liwanag sa bawat bahay dito sa barangay. Ganito lagi sa amin pagsapit ng December 1 hanggang December 23. Kilala ang barangay namin sa labas ng bayan bilang Christmas Village. Kung todo kasi ang pag-aayos ng bawat bahay para sa Pasko. Nakatulong din sa turismo ang malamig na klima dito. Nasa ibabaw kasi ng maliit na talampas ang maliit naming barangay. Maraming mga puno, maaraw pero malamig ang hangin. At pagsapit ng dapit hapon, hanggang alas 6 ng umaga, napapalibutan ng makapal na hamog ang buong paligid. Kulang na nga lang talaga ay snow. Paggising ko, nagkape lang ako saglit saka ako nagsimulang maglinis na. Si kuya naman sinundo ang mga kaklase niyang magiging bisita namin ngayong taon. Nang mapagod, naupo ako sa likod bahay at tinawagan yung nurse na kaibigan ko sa may mesis. Sa ospital kung saan nakakonfine sila mama at papa. Kinamusta ko sila. Pero ganun pa rin, hindi pa rin sila nagigising. 4 na buwan na sila doon. At 1 linggo na lang, matatapos na yung insurance nilang dalawa. Pag hindi pa sila nagising, ililipat na sila sa mas maliit na ospital. Ito ang unang Paskong hindi namin sila makakasama. Pero pinangako namin ni Kuya na sa susunod na mga Pasko, makakasama namin ulit sila. Parte ang Barangay Sacrum, ang barangay namin, ng bayan ng Arqueña, ang pinakamayamang bayan sa buong Pilipinas. Itong Sacrum, dating sakop ng Barangay Sacri. Halos 50 years din, sabi ni Mama. Kaya lang dahil nga nasa taas kami ng isang talampas, nahihirapan ang barangay na magpatrolya hanggang dito sa taas. Kaya minarapat na lang ng munisipyo na gawin na kaming isa pang barangay. Akala ng karamihan sa mga kabarangay namin, nang mahiwalay na kami sa Barangay Sacri, matatapos na ang bangungot namin tuwing darating ang Pasko. At dahil sa pag-aakalang yon, maraming namatay. Mga taga dito at mga bisita nila. Kahit yung mga mayayaman, hindi nakaligtas. Yung mga hampas lupang taga Sacrum lang ang walang nautas. Kasi hindi sila nagpakapanatag Ginawa pa rin nilang nakagawian tuwing darating ang hating gabi ng December 25. Para kasing naging muscle memory na nila. Lalo at hampas lupa nga, walang matibay na pinto at bintana. Kailangan maingat. Kailangan sigurado. At dahil din sa pangyayaring yon, may natuklasan ng lahat ng taga dito. Dahil yung mga namatay na tagalabas, naging mga diamante ang labi. At dun na nagsimula ang lahat. Pero para maintindihan mo, umpisahan natin sa una. Dito sa Sacrum, mula December 1 hanggang December 23, punong-puno ng turista. Pero pagdating ng December 24, wala na. Kami na lang ang natitirang mga taga dito at yung mga bisita, yung mga piling bisita. Pagkagat ng dilim ng December 24, makikita mong abala ang lahat na maglagay ng mga may sinding lampara sa paligid ng buong bahay nila. 1 oras naman bago mag-December 25, i-check ang mga lampara, pati kung ang lahat ng mga pinto at bintana ay may kulumpon ng mga bulaklak. Tapos, pag nasigurong nasa ayos na ang lahat, magsasara na ng mga pinto at bintana at mahihiga na. Hihintayin na naming mag-umaga. Walang kahit na anong makapagpapalabas sa amin hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Mapabagyo, lindol, o kahit may buhawi man dyan. Hindi hamak na mas takot kami sa mga halimaw na lumalabas pagpatak ng hating gabi ng 25
kaysa sa mga kalamidad na nabanggit. Masisisi niyo ba kami? Kayo kaya yung maka-witness na yung taga sa inyo o yung katapat bahay nyo o kapitbahay nyo binabalatan ng buhay ng mga nilalang na parang galing sa impyerno. May parang malaking tao lang na nakahubad. Meron din yung parang hybrid ng paniki at aso. Paglalaroan nila ang mga taong napapasok nila ang mga bahay kasi hindi nag-ingat. Wala silang pinipili, bata man o matanda. Wala silang pinapatawad. Tapos, kinabukasan, makikita mo na lang silang nakasabit sa mga puno. Nabalatan na. Ganoon ang nangyayari sa mga taga dito sa Sacrum. Nagiging palamuti sa mga puno sa loob ng 24 oras. Iba naman ang nangyayari sa mga tagalabas. Sila yung iniiwanan na lang ng mga halimaw sa kung saang-saang parte ng bakuran. At pag nasinaga na ng araw ang mga bangkay nila, nagiging diamante. Mula nang matuklasan yon ng mga taga dito, halos taon-taon na silang nag-aaya ng mga kakilala nila para dito magpasko. Halos lahat din ng mga bakuran dito may mga kubo o may isa pang maliit na bahay sa likod ng bakuran. Doon nag-i-stay yung mga taga dito na may bisita. Sasadyain nilang hindi maglagay ng mga lampara sa pinakabahay nila, pati magsabit ng kulumpon ng mga bulaklak sa pinto at bintana para makuha ng mga halimaw ang bisita nila. Minsan ko nang natanong si Mama kung bakit hindi kinukuha ng mga halimaw yung mga may lampara at bulaklakang bahay. Ang sagot naman niya, yung ilaw ng lampara ang bumubulag o sumisilaw sa mga halimaw. Yung amoy naman ng mga bulaklak ay ayaw nila. Hindi na rin naman alam ni Mama kung sinong nakatuklas nun. Naipasa na lang din kasi sa kanila ng mga magulang nila ang kaalamang yun. Ang late na nga lang na na-discover ay yung tungkol sa nangyayari sa bangkay ng mga tagalabas. Kaya kukunti na lang sa amin dito yung mga hampas lupa. Sila yung mga may konsensya pa. Dati, kasama kami doon. Pero wala na kaming pagpipilian ni Kuya eh. Mahal na mahal namin si Mama at Papa. Kaya gagawin namin to. Magsasakripisyo na kami ng mga tao. Kasi kailangan namin yung mga diamante para makabayad sa mga aswang na doktor sa mesis. Para magamot na nila sila Mama at Papa sa paraan ng lahi nila. Ewan ko ba, mukhang pera yung mga aswang sa mesis. Sinisingil kami ng tig 10 milyon para gamutin nila sila Mama at Papa. At in cash dapat. Yung mga isasakripisyo din naman namin hindi naman mabubuting mga tao. Mga bully sila, mga spoiled brat, mga araw-araw na nagpapahirap kay Kuya sa campus. Pero Kathy, mayaman sila. Paano kung ano? Aligagang tanong ni Kuya nung nakaraang linggo. Diyos ko Kuya, nasa Arqueña tayo. Hindi papayag ang munisipyo na madungisan ng pangalan ng Arqueña. Tsaka last year, di ba? Bisita nila Wendell yung 3 influencer. Oh, may naghanap ba dito? Wala naman, di ba? Oh, yung isa pa dun sa 3, may 10 million followers sa IG. Hindi lang siya dito sa Pilipinas sikat. Pero, nabanggit ba ang Arqueña? Hindi naman. Relax ka lang. Sagot ko kay Kuya. Naiintindihan ko naman yung takot niya. Ano naman kasing saya kung makukulong kaming dalawa, di ba? Kaso, sa loob ng 2 buwan, pinag-aralan ko talaga to. May kung anong hiwaga ang bumabalot sa buong bayan namin, hindi lang dito sa barangay. Nahi-headline pa rin naman kami, pero mabilis na nawawala. Isa pa, alam ko ng matagal na alam ng munisipyo ang nangyayari dito sa Sacrum. Mga tauhan kasi nila mismo ang kasama ng cleaning service na sikat hindi lang sa Arqueña, kundi sa buong bansa.
Sila rin yung nagmamando sa mga yon kung saang parte ng barangay ang unang lilinisan ng mga katawan sa mga puno. Papayag kaya sila? Tanong ulit ni Kuya, papasok na kami nun sa campus. Kuya, cloud chaser ang mga yon. Pribilehiyo yung makapagpasko sa sakrum para sa mga tagalabas. Wala pang nakakapag-post sa kahit saang social media ng picture na kinunan ng mismong 24 ng gabi sa atin. Kaya papayag yung mga yan. At syempre, tama na naman ako. Hindi ako natulog ng gabing yon hanggang sa mag-umaga ng 24. Ang sasama pa rin ng ugali ng mga bisita namin. Pero tiniis ko, lalo na yung patuloy nilang pangbubuli kay Kuya. Mas nawalan pa nga ako ng konsensya nang malaman kong kagrupo nila si Kuya sa research. Pero siya lang lahat ang gumagawa. At laging ganon pag may group project sila. Kaya sa unang pagkakataon, kumain ako pagpatak ng 25. Rinig na rinig ko ang hiyawan ng 8 na tumatago sa dingding ng katapat bahay namin. Ang paghingi nila ng tulong. Ang pagkapunit ng laman nila, pero nanatiling tulog ang konsensya ko. Nakipisan kami saglit ni Kuya sa katapat bahay namin, kapalit nung diamanteng katumbas ng 2 bangkay. Wala kasi kaming kubo man lang sa bakuran namin. Mabubuting tao kasi si Mama at Papa. Pero kasi 'di ba, unfair ang buhay, lalo na sa mga taong may mabubuting puso. Sila yung laging kawawa. Sila yung laging inaapi ng tadhana. Pero okay lang. Ngayon lang naman to eh. Pag okay na sila Mama, hindi na namin to uulitin. 25 ng umaga, umalis ako para bayaran ang mga aswang na doktor sa mesis. Habang si Kuya, naiwan para samahang mag-ayos ng mga nasira sa bahay namin. Yung kinontak naming construction workers sa presepta. Nang magmulat ng mga mata si Mama at Papa, naiyak ako. Deserve namin to. Ito lang naman ang regalong hiling namin ngayong Pasko.